Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Walang pinipiling kasarian, edad, estado ng pamumuhay ang pag-ibig. Malakas ka man o mahina, may kapansanan ka man o wala. Maging sino ka man ay wala tayong takas. Kapag pinana na ni Cupido ang ating mga puso. Isang magandang hapon po sa inyo, Papa Dudut, at sa bumubuo sa napakaganda at numero 1 programa ninyo sa radyo at maging sa online. Ako po si Cora, may asawa at isang negosyante at may bahay. Madalas akong makinig sa programa ninyo at nasusubaybayan ko rin ang mga exclusive uploads ninyo sa inyong YouTube channel. Aaminin ko na sobra talaga akong na-inspired na sumulat dahil sa mga kwento ng totoong buhay na tinatampok ninyo. Nakapupulutan talaga ng aral, Papa Dudut. Sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong makilala ko si Ben. Isang lalaking kasing edad ko, pero may espesyal na pangangailangan. Normal naman siya kung titigan ang kanyang itsura, ngunit mahina ang kanyang memorization at learning capabilities. Pero kahit na ganoon, ay naging magkaibigan pa rin kami dahil kahit na bata ang pag-iisip ni Ben, ay marunong siyang makisama sa mga normal na tao sa kabilang banda. Anak si Ben ng pinsan ng bayaw ng aking ina. At ang mga magulang namin ni Ben ay matalik ding magkaibigan, Papa Dudut. Mabait si Ben, kaya hindi katakatakang naging close friends kami. Pero ang hindi ko alam, mas lalalim pa doon ang nararamdaman ni Ben para sa akin. Cora, mahal kita. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na mahal kita. Kaso, nahihiya ako. At saka mas pinapahalagahan mo si Rico kaysa sa akin. Pero kahit na ilang beses ko itong pilit na itago, hindi ko talaga kaya pagtatapat sa akin ni Ben. Isang araw, sa totoo lang, ay nagulat ako noon. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. That time kasi ay meron na akong lalaking iniibig. Si Rico, mabait, maalaga, understanding at loyal ang aking boyfriend na siyang nagustuhan ko sa kanya para sa akin. Si Rico na ang lalaking the one at gusto kong makasama habang buhay. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Ben ang totoo nang hindi siya nasasaktan. Sorry Ben, hindi kita kayang mahalin. Halos pabulong kong pagtatapat sa aking kaibigan. Pero narinig yon ni Ben at para siyang maiiyak. Alam kong nasaktan siya sa ginawa kong pag-amin. Muli akong nagsalita. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa iyo. At saka may iba na akong mahal. Si Rico. Bakit siya? Bakit hindi ako? Mangyak-ngiyak na tanong sa akin ni Ben. Huwag ka nang magalit sa akin. Pero nagpapakatotoo lang ako. Hindi talaga kita kayang mahalin pag-amin ko sa kanya. Oo, alam ko, masakit yung marinig. Pero kailangang malaman niya ang totoo. Ayoko kasing umasa pa siya sa akin. Bakit Cora? Ganyan ba ako? Abnormal ba ako? Tumingin ako kay Ben at tinawakan ng pareho niyang kamay. Ben, hindi pa naman huli ang lahat para sa'yo. Makakakita ka pa rin ng babaeng magmamahal sa'yo ng tunay. Sayang nga lang at hindi ako yon, ang sabi ko. Napansin siguro niya na wala na talagang magagawa para mahalin ko siya nang higit pa sa isang kaibigan. Kaya nag-decide na lamang siyang magparaya. Sige Cora, magpaparaya ako kahit na masakit sa akin. Pipilitin kong maging masaya para sa iyo. Pero alam mo Cora, hindi ko pa rin isusuko ang pagmamahal ko sa iyo kahit na iba na ang lalaking nagmamay-ari sa puso mo. Sabi niya sa akin. Aaminin ko
na sa puntong iyon ay parang inuusig ako ng aking konsensya. Pwede pa naman tayong maging magkaibigan, hindi ba? Ipagpatuloy natin yon. Sinubukan ko pa rin i-comfort ang aking special friend. Ano pa bang magagawa ko? Hanggang doon lang naman ang kaya mong ibigay. Kaya kahit masakit sa akin, tatanggapin kong hanggang magkaibigan lang tayo kung saan ka maligaya. Pipilitin kong maging maligaya para sa'yo. Kahit na kapalit nito, magdusa pa ako habang buhay, ang sabi ni Ben. Huwag mong isipin yan, hindi ka magdurusa dahil hindi pa naman huli ang lahat. Kahit na ganyan ka, kahit na may kapansanan ka, may mabuti ka namang kalooban, ang sabi ko naman. Dapat ko na talagang tanggapin na hindi para sa akin ang magmahal. Sana maging masaya kayo. Sana kayo ni Rico. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Yon ang mga huling sinabi sa akin ni Ben bago siya bumalik sa kanyang bahay, Papa Dudut. Binasted ko si Ben, hindi dahil sa kapansanan niya, kundi dahil wala talaga akong ibang nararamdaman noon para sa kanya. Maliban na lang sa pagiging kaibigan, ang totoo niyan ay parang kapatid na nga ang turing ko sa kanya sa kabilang banda. Alam kong masakit yon para sa kaibigan ko na makitang masaya ako sa piling ng ibang lalaki. Alam kong nagdurugo ang puso ni Ben dahil doon, pero wala akong magawa dahil nagpapakatotoo lamang ako. Pero bilang kaibigan ay hindi ko pa rin pinabayaan si Ben at sa halip ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming nasimulang samahan, Papa Dudut. Lumipas ang ilang buwan ay masasabi ko namang naging masaya ako sa pagmamahal sa akin ni Rico at dahil sa almost perfect na ang relasyon namin ay naging kampante ako at inakalang wala nang katapusan ang kasiyahang yon. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil lumipas pa ang mga araw. Ay unti-unting nanlamig sa akin si Rico hanggang sa isang araw ay natuklasan ko na lamang na nangangaliwa siya sa akin. Dahil doon ay hindi na ako nagdalawang isip pa na makipaghiwalay sa boyfriend ko. Sobrang devastated ako noon. Ngunit sa oras ng aking pighati ay si Ben ang naging karamay ko. Ben, wala na kami ni Rico. Pagtatapat ko. Nakakalungkot naman ang sabi niya sa akin. Nakikisimpatya siya sa aking masalimuot na sitwasyon. Bakit sa akin pa? Naging tapat naman ako sa kanya. Hindi naman siguro nagkulang ang pagmamahal ko. Kaso nalaman ko lang na may iba pala siyang girlfriend bukod sa akin. Pinagmukha niya akong tanga. Pagkukwento ko pa kay Ben. Huwag ka nang umiyak. Hindi mo dapat iniiyakan. Ang ganoong klaseng lalaki, Cora. Kaya mo yan. Kalimutan mo na si Rico at isipin mo na lang na hindi siya ang nararapat na lalaki na mahalin mo. Pag-aalo niya sa akin. Isa sa hinahangaan ko kay Ben, kahit na sabihing may kakulangan siya sa aspetong pisikal, ay matino siyang kausap at damang-dama ko talaga. Nakaramay ko siya. Sa totoo lang, ay mas gusto ko pa siyang kasama kaysa mga normal na tao. Huwag ka nang umiyak. Sige, tutulungan kitang makapag-move on. Basta, palagi mong tatandaan, narito lang ako, palagi sa tabi mo, handang tumulong sa'yo. Anumang oras, kaibigan kita. Napatingin ako kay Ben. Sa mga sinabi niyang yon, naiyak ako. Dahil kahit na may kapansanan siya, ay ginagawa pa rin niya ang lahat para mawala ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib, Papa Dudut. Bagamat nandiyan palagi si Ben sa aking tabi. Ngunit hindi ko pa rin magawang kalimutan si Rico. Oo, kahit na niloloko niya ako, ay may pagmamahal pa rin akong nararamdaman sa kanya. Namimiss ko pa rin ang mga happy memories namin at palihim na umaasa na sana'y magbago na si Rico at gumawa ng paraan ng tadhana para magkabalikan kami.
Hanggang sa isang araw, isang tawag ang na-receive ko mula kay Rico. "Hello Rico," panimula ko habang naririnig ang paghinga ng aking ex-boyfriend. Alam kong nahihiya siyang magsalita, kaya ako na lamang ang nagpatuloy. "Bakit ka ba tumatawag ha? Anong kailangan mo?" "Cora, kaya ako tumatawag sa'yo. Parang humingi ng sorry." Narinig kong sabi ni Rico sa kabilang linya. "Oo," inaamin ko. "Nagkamali ako at nagsisisi na ako doon. Hindi ko dapat sinaktan ang babaeng mahal ko." Pagpapatuloy pa niya. "Kung ganon, hindi na si Kate ang mahal mo?" sabi ko. Habang tinutukoy ang babaeng isinabay niya sa akin. "Oo, kaya ako tumawag sa iyo para sabihin, mahal na mahal kita. Please Cora, patawarin mo na ako at muli mo akong tanggap sa buhay mo bilang boyfriend." Pagmamakaawa ni Rico sa akin. "Rico, pag-iisipan ko," ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay naputol na ang tawag. "Oo, gusto kong makipagbalikan kay Rico pero ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Gusto kong pag-isipang mabuti kung tama ba ang aking gagawin o kung totoo bang nagbago na si Rico kapag natiyak ko na naayos na ang lahat. Saka lamang ako babalik sa kanya." Pero hindi natuloy ang pagbabalikan namin dahil bigla na lamang umalis si Rico papunta ng Dubai para doon na magtrabaho. Kaya nawala na ako ng pag-asa na magkakaroon kami ng second chance. At sa halip ay finokus ko na lamang ang aking atensyon sa trabaho at sa aking special friend na si Ben sa kabilang banda. Lumipas pa ang isang taon ay dumating ang isang pagsubok sa buhay ni Ben. Nagkasakit siya ng cancer. At nang malaman ko yon, ay sobra talaga akong nalungkot. Bilang best friend ay isa ako sa mga nagbantay at nag-alaga kay Ben. Isa rin ako sa mga team na nagdarasal sa Diyos na sana'y gumaling na ang best friend ko sa sakit niya. At mukhang dininig noon ng Panginoon ang mga dasal ko. Dahil lumalakas si Ben at sinisikap niya talagang lumaban para sa kanyang buhay. Ngunit isang araw, nang dumalaw ako sa ospital kung saan nakakonfine si Ben, ay kinausap ako ng nanay ni Ben na si Aling Shoni. Nakausap ko kasi ang doktor ni Ben. Ang sabi, malala na raw ang cancer niya. Sabi pa nila, baka 3 o hanggang 6 na buwan na lang ang itatagal ng buhay ng anak ko. Pagkukwento sa akin ang nanay ni Ben. Nanlumo ako. Pagkarinig ko sa masamang balitang yon at napatingin ako kay Ben na natutulog sa kanyang kama ng mga oras na yon. Naiyak ako dahil hindi ko ma-imagine na ilang buwan na lamang pala ang itatagal ng aking special friend. Cora, ayaw kong mamatay ang anak ko. Siya na lang ang kaisa-isang natitira sa akin. Ayaw kong pati siya'y mawala pa, Cora. Hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Ikamamatay ko yon, ang sabi pa ni Aling Shoni habang humahagulhol. Agad ko namang kinomfort ang nanay ni Ben. Aling Shoni, magpakatatag po kayo. Huwag po kayong sumuko. Hindi po pababayaan ng Diyos ang anak ninyo. At saka Aling Shoni, matapang si Ben. Alam ko pong lumalaban po siya sa buhay niya. Hindi siyang tipo ng tao na madaling sumuko. Aling Shoni, gagaling ang anak ninyo. Maniwala po kayo. Tumingin sa akin ang luhaang mga mata ni Aling Shoni. Alam mo, Cora, isa ka sa dahilan kung bakit lumalaban sa sakit niya si Ben. May hihilingin sana ako sa iyo. Kung pwede, pakiusap pa niya. Ano po bang maitutulong ko? Tanong ko sa kanya. Mahal na mahal ka ng anak ko ha, nang higit pa sa kaibigan. Ikaw ang dahilan. Kaya pinipilit niyang mabuhay. At bilang ina niya, ay handa ko namang gawin ang lahat para mabuhay lang ang anak ko ng masaya. Ang sabi ni Aling Shoni bago huminga
ng malalim. Cora, pakikiusapan sana kita. Alam kong malabong mahalin mo ang isang tulad niya na hindi normal ang pag-iisip. Pero hihilingin ko sana sa'yo na subukan mong mahalin ang anak ko kahit na magpanggap ka lang. Ayos lang Cora, pakiusap. Ipakita mo sa kanya na mahal mo siya para lumakas ang loob ni Ben. Papa Dudut. Labis akong naawa sa nanay ni Ben. Pero mukhang imposible ang gusto niyang hilingin sa akin. Oo, mahal ko si Ben. Pero bilang kaibigan lamang at kahit na palabas lang ang gagawin ko, ay ayoko pa rin dahil hindi ko maaatim na paglaruan ng feelings ng aking special friend, Aling Shoni. Parang mahirap po yatang gawin yung pinapagawa ninyo. Ayoko pong pasahin si Ben. Opo, gusto kong humaba pa ang buhay niya. Pero ayoko pong paglaruan ang kanyang nararamdaman. Pagtatapat ko sa nanay ni Ben. Pagkatapos noon ay nag-isip-isip pa rin ako. Baka naman may posibilidad na mahalin ko si Ben bilang kapatid. Naisip ko na baka tama si Aling Shoni. Baka lalong magpursigi si Ben na lumaban para sa kanyang buhay. Papa Dudut. Si Ben na lang ang natitira sa isang taong pinagkakatiwalaan ko. At alam kong nagmamahal sa akin ng tapat. Kapag nawala siya, parang mawawala na rin ang pag-asa ko sa mundo. Kaya makalipas ang ilang araw ng pagninilay-nilay ay isang desisyon ang ginawa ko. Buti at dumating ka. Alam mo ba, kanina pa kitang hinihintay. Akala ko'y hindi ka na darating. Masayang bati ni Ben sa akin. Halatang na-miss niya ako ng sobra. Dahil 2 araw din akong hindi nakadalaw sa kanya noon. Pwede ba naman yun? Siyempre hindi. Alam mo Ben, na palagi kitang namimiss. Kaya asahan mo na. Darating ako para samahan ka. Siya nga pala, may mga dala akong pagkain para sa iyo, sabi ko. Sabay abot ng plastic na naglalaman ng mga sariwang prutas. Ben, magpagaling ka ha. Lumaban ka. Huwag kang sasuko. Isipin mo na ginagawa mo ito para sa akin. Naiiyak kong sabi sa aking kaibigan. Bagamat at that moment, ang focus ng kanyang atensyon ay sa dala kong pasalubong sa kanya. Huwag mo kong iwanan ha. Mangako ka sa akin dahil hindi ko kakayanin. Kapag nawala ka sa akin, pagpapatuloy ko. Sa pagkakataong iyon ay bumaling na si Ben sa akin. Pangako, hindi kita iiwan. Sincero niyang sabi sa akin. Talaga? Oo. Ayoko kasing makitang nasasaktan ng mahal ko. Sagot niya sa akin. Kahit na nasasaktan akong makita si Ben sa ganoong kalagayan, ay pinilit ko pa ring ngumiti para hindi panghinaan ng loob. Ang aking special friend, may sasabihin ako sa iyo ha. Pero huwag ka sanang magugulat. Parang batang na-excite si Ben sa sinabi ko. Ano yun? Tanong niya sa akin. Ben, mahal kita. Mahal kita nang higit pa sa isang kaibigan. Kaya kung sakaling mawala ka, sobra akong masasaktan. Sagot ko. Halatang nagulat din si Ben sa narinig niya mula sa akin. Talaga? Mahal mo ako? Tanong niya sa akin. Gusto niyang makasigurado sa mga narinig. Oo Ben, mahal na mahal kita. Nang higit pa sa isang kaibigan. Maniwala ka sa akin. Paggarantiya ko sa kanya. Napangiti si Ben at halos maiyak sa tuwa. Salamat at minahal mo na rin ako. Alam mo ba, matagal ko na ang hinihiling to sa Diyos. Sa wakas, natupad na rin yung hiling ko. Mahal na mahal din kita, Cora. Pangako at mamahalin kita hanggat nabubuhay ako, Papa Dudut. Habang lumalaban si Ben sa sakit niyang cancer, ay pinagpatuloy ko lamang ang pagpapanggap na mahal ko siya ng higit pa sa kaibigan. Pero ang hindi ko inaasahan,
sa ilang buwan naming magkasama. Bilang mag-boyfriend-girlfriend ay hindi ko akalain na mahuhulog din ang loob ko sa kanya. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Ben kahit na meron siyang kapansanan sa pag-iisip. Ay mabait siya at may mabuting kalooban. Kaya sa pagdaan ng panahon ay natutunan ko ring mahalin si Ben nang higit pa sa kaibigan. Samantala, isang araw ay nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na nasa abroad at napauwi daw si Rico mula Dubai. Dahil nasangkot daw ito sa isang away, hindi nagtagal ay muling nag-text at tumawag sa akin ang aking ex. At sinabi niya sa akin ang kanyang intensyon na ligawan ako. Ngunit ipinagtapat ko kay Rico na may boyfriend na ako nang malaman niyang si Ben pala. Ang tinutukoy ko na boyfriend ay labis ang kanyang pagtutol. Pero papadudot, buo na ang desisyon ko noon na ilaan lamang kay Ben ang aking puso't atensyon. Ngunit ilang linggo ang lumipas. Muling nagsalubong ang landas namin ni Rico at doon ay muli siyang nangulit at nakipagbalikan sa akin. Tulad na lamang isang araw kung saan isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Cora, tawag ni Rico sa akin. Sabay hawak sa aking braso para pigilan akong umalis. Tigilan mo na nga ako. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na ayaw ko na. Naiirita akong reklamo sa aking ex. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin, ang sabi ni Rico sa akin. Pero kung dati papadudot ay hinahangad kong magkabalikan kami ni Rico. This time ay hindi na. Dahil may iba na akong mahal. Oh come on Rico! Isang taon na ang lumipas. Simula nang mag-break tayo, hindi ka pa rin ba nakaka-get over doon? At saka, may iba na akong mahal. Sino yon? Si Ben? Pangiinsulto ng ex ko sa lalaking mahal ko. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Ben. Bakit Rico? Anong masama kung mahalin ko siya? Wala. Besides, ganon si Ben. Sensitive siya sa mga nararamdaman ko. Kahit kailan, hindi siya nanakit at nanloko ng kapwa. Hindi tulad mo, pagtatanggol ko kay Ben. Tama na, ang kalokohang ito, Cora. Bulalas ni Rico sa akin. Hindi yan kalokohan, Rico. Nagmamatigas kong sabi. Pasensya ka na, Rico, pero tapos na talaga ang kahibangan ko sa iyo. Dagdag ko. Sabay talikod at lumakad palayo sa ex ko, papadudot. Akala ko ay doon na magtatapos ang panggugulo ni Rico sa akin. Nagkamali ako dahil hindi ako tinigilan ng ex ko na hindi pa rin makaget over sa aming nakaraan. Ginawa niya ang lahat ng klase ng panggugulo at pagbabanta. Pero hindi yon umubra sa akin hanggang isang gabi. Isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Masayang magkasama kami ni Ben habang nakatambay sa tapat ng kanto na nagtitinda ng fishball nang biglang lumapit sa amin si Rico na halatang nakainom ng marami. Cora, tawag sa akin ni Rico. Kasama mo pala ang lalaking yan. Wala kaming panahon. Sa mga paandar mo, naiirita akong sabi. At hinila ko na si Ben para sumama sa akin na umalis. Pero pinigilan kami ni Rico. Ibang klase ka rin, no? Pinagpalit mo ako sa isang katulad niya. Pangiinsulto pa niya sa amin ni Ben. Rico, wala ka nang aasahan pa sa akin. Stop this madness. Sigaw ni Rico. Halatang epekto ng kanyang kalasingan. Alam kong hindi mo mahal ang lalaking yan. I know you're doing this para saktan lang ang kalooban ko. Alam mo, sinayang mo lang ang oras namin ni Ben. Galit na rin ako ng mga oras na yon. Huwag mo akong tatalikuran. Galit na sabi ni Rico habang mahigpit na hawak ang aking braso.
Siyempre, nasaktan ako. Kaya ginawa ko ang lahat para makawala sa pagkakahawak niya sa akin. Ano ba? Bitawan mo nga ako, Rico. Ano ba? Pumalag ako. Sa pagkakataong ito ay nagsalita na si Ben. Nakita ko sa mga mata ng boyfriend ko ang galit sa ginagawa ni Rico sa akin. Bitawan mo nga si Cora, utos niya sa ex ko. At sino ka naman para pigilan ako ha? Uy, wala kang laban sa akin, Ben. Isa ka lamang, hamak na. Ano? Lalaban ka na ba sa akin? Nagbabantang wika ni Rico. At inambaan na niya ng suntok ang aking boyfriend. Hindi nagpasindak si Ben kay Rico. Sinabi ko na, bitawan mo na siya. Utos niya sa ex ko. Sabay hablot sa brasong nakahawak sa akin. Aba, lumalabang ka na ha? Gusto mong masaktan? Pagbibigyan kita, wika ni Rico. Sabay nagpakawala ito ng suntok sa boyfriend ko. Nagpanik ako at napasigaw. Ginawa ko naman ang lahat para pigilan si Rico. Pero binugbog pa rin niya ang boyfriend ko. Samantala, lumaban na rin si Ben at gumanti ng mga suntok kay Rico. At kahit na dihado, ay ginawa pa rin niya ang lahat para ipagtanggol ako. Muli ako napasigaw nang makita kong duguan ang mukha ni Ben. Hinarang ko na ang aking katawan at natanggap ko ang ilang masasakit na bigwas ni Rico. Buti na lamang at tumawag ng mga tanod. Yung tindero ng fishball at agad silang rumakit sa amin. Pero habang dinadala si Rico ng mga tanod sa barangay mobile, ay nagpahabol pa ito ng insulto sa aming dalawa ni Ben. Cora, nakakasuka ka, pumatol ka sa isang. Magsama kayong dalawa, mas mabuti nang pumatol ako kesa sa katulad mong walang puso. Wala akong mararating kapag ikaw ang minahal ko. Ganti ko naman kay Rico, Papa Dudut. Kinalimutan at tinanggal ko na ng tuluyan sa aking sistema si Rico. At pagkatapos namin siyang sampahan ng kaso ni Ben, ay hindi na siya nagparamdam pa sa amin. Samantala, isang gabi ay muli kong dinalaw si Ben sa hospital dahil nabalitaan ko mula kay Aling Sioni na muli na naman itong nanghina. Pagdating ko doon ay nadatnang kong nakaupo sa wheelchair si Ben, nakatalikod sa pinto. Kaya dahan-dahan akong lumapit. Hindi naman niya ako napansin dahil nasa picture puzzle ang kanyang atensyon. Ben, okay na ba ang pakiramdam mo? Oo naman, nakatatayo at nakakalakad pa ako ng mag-isa. Kaya okay pa ako, sagot niya sa akin. Habang nakapukaw pa rin sa kanyang sinosolve na picture puzzle. Napangiti na lamang ako. Maiksi kasi ang kanyang attention span. Kaya hindi ko na lamang siya inistorbo dahil ayokong masayang ang ginagawa niya. Pero nang paalis na ako ay bigla ulit siyang nagsalita. Cora, masaya ako ngayon. Alam mo ba kung bakit? Tanong niya sa akin habang nakatutok pa rin sa kanyang ginagawa. Dahil magkasama tayong dalawa. Sagot ko. Oo, ikaw ba? Masaya ka rin ba? Tanong ulit niya sa akin. Siyempre, masaya din ako. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya kapag kasama kita. Nakangiting sagot ko habang pinagmamasdan na unti-unting na-solve ni Ben ang picture puzzle. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ka ba napipilitan lang? Sa pagkakataong ito ay bumaling na sa akin si Ben. Seryoso at malungkot ang kanyang mga mata. Ben, hindi ako napipilitan lang. Talagang mahal kita. Muling bumaling si Ben sa picture puzzle. Parang walang narinig. Tapos ay matagal na naghari ang katahimikan sa aming dalawa. Bago muli siyang nagsalita. Alam ko na ang totoo, Cora. Pinagtapat sa akin ni Mama ang totoo na pinakiusapan ka lang niya na magpanggap na mahal ako. Pagtatapat ni Ben sa akin. Wala na yata siyang balak na lumingon at tumingin sa akin.
Nakaramdam naman ako ng kaunting guilt. Oo, pinakiusapan nga ako ng mama mo na magpanggap na in love ako sa iyo. Pero Ben, alam mo ba, pumayag ako sa gusto ng mama mo dahil mahal din kita. Sagot ko. Hindi ako naniniwala. Malungkot at halos pabulong. Nasabi ni Ben sa akin, sa kabila ba ng pagmamahal ko sa iyo, pag-iisipan mo lang ako ng ganito? Seryosong tanong ko sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, nasasaktan na ako ng mga oras na yon. Alam nating lahat na hindi mamahalin ng isang normal na babae ang isang katulad ko na may kapansanan. Cora, kung gusto mong makipaghiwalay, nasa akin. Bahala ka. Walang kaso yun sa akin ha. Patuloy pa rin sa pag-solve ng puzzle si Ben. Pero alam kong naiiyak na siya ng mga oras na yon. Sa pagkakataong ito ay lumapit na ako at niyakap ko na ang aking boyfriend. Ben, mahal kita at handa kong patunayan yon sa'yo. Hindi kita hihiwalayan, walang pumipilit sa akin na mahalin ka. Ako mismo ang may gusto nito at masaya ko sa ginagawa ko. Naiiyak na sabi ko. Hindi nagtagal ay umiyak na si Ben. Hawak na nakayakap sa akin. Cora, narinig ko ang usapan ni mama at ng doktor. Baka 2 linggo na lang daw ang itatagal ko. Kwento sa akin ng aking boyfriend. Huwag kang panghinaan ng loob, ang sabi ko. Sinusubukan kong palakasin ulit ang kanyang loob. Hahaba pa ang buhay mo. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ayokong mamatay. Natatakot ako. Sa pagkakataong ito ay humagulhol na siya. Agad ko naman siyang hinagod. Pero that time, Papa Dudut, ay kinakabahan na rin ako. Pinanghihinaan na ng loob. Kaya pagkatapos noon ay agad akong tumungo sa chapel. Malapit sa ospital. At doon ay nagdasal ng taimtim. Hiniling ko na sana'y pahabain pa ng Diyos ang pagsasama naming dalawa ni Ben. Lumipas pa ang mga araw at patuloy sa paglala ang sakit ni Ben. At halos manlumo ako sa tuwing nasasaksihan ko ang pagsigaw niya. Dahil sa sobrang kirot, awa-awang-awa ako, Papa Dudut. Parang tinutusok ng kutsilyo ang aking puso. Sa tuwing nakikita ko si Ben na nakaratay sa kanyang kama, halos wala ng pag-asang gumaling. Dahil dito ay hinanda ko na ang aking sarili sa posibleng mangyari. Samantala, isang araw ay masaya kaming nanood ng isang romantic movie sa aking laptop. Tapos ang eksena noon ay naghalika na ang bidang babae at lalaki. Napansin ni Ben na kilig ako. Kaya nagsalita siya sa akin. Wish ko na sana'y maikasal tayong dalawa bago ako mamatay. Natigilan ako sa panonood at napabaling sa aking boyfriend. Wish ko lang naman yon. Okay lang sa akin kahit na hindi mangyari yon. Itinabi ko ang laptop na hawak. At sa halip ay hinawakan ko ang kanang kamay ni Ben sa akin. Handa akong tuparin ang wish mo at yun nga, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinabi ko sa nanay ni Ben ang aming plano at agad naman siyang pumayag. Kahit simpleng kasalan lang ay okay na sa amin ni Ben. Agad na kinontak ni Aling Sioni ang kilala niyang pare na magkakasal sa amin ang anak niya. Ako naman ay naghanda sa dadalo namin. Bumili ako ng simpleng white gown para sa wedding dress at white barong naman kay Ben. Tinawagan ko rin ang mga close friends namin ni Ben para maging sponsors at witnesses sa kasal. At dahil sa hindi nakakalabas ng ospital ang aking boyfriend, ay napagdesisyon na naming doon na lang din mismo ganapin ang kasal. At dumating rin ang araw na pinakahihintay namin ni Ben
ang araw mismo ng kasal. Bagamat sa loob ng ospital yon ginanap dahil nakasupport na si Ben, ay masaya pa rin kami ng aking fiancé. I've called you my boyfriend, my partner, my significant other, and my fiancé. Now, I vow to love you forever as I get to call you my husband. I standing here in front of you and the people that we both love so dearly. Promise to always love you. Hear that. I will always love you. To me, your love is like water. It is shapeless and it is formless, but it is also peaceful, yet so strong. You cannot live without water, and I cannot live without you. You, my darling, are my heart. I promise to support you through thick and thin. I cannot wait to walk back down that aisle so that I can start the rest of my life with you by my side. Ito ang naging wedding vow kay Ben, Papa Dudut. Halos maiyak ako habang binabanggit ko yan sa kanya. Pero pagkatapos noon ay nakita ko ang kislap sa mga mata ni Ben. Kahit na nanghihina na ang buo niyang katawan. Hindi nagtagal, ang aking fiancé naman ang nagbigkas ng kanyang wedding vow dahil mahina ang kanyang memorya para magkabisado. Ay binasa na lamang niya ang mga iyon sa ibinigay na papel sa kanya ng pare. From this day on, I choose you, my beloved Cora, to be my dearest wife, to live with you and love with you, to stand by your side and sleep in your arms, to be joy to your heart and food for your soul, to bring out the best in you always, and for you to be the most that I can. I promise to love with you in good times, to struggle and support you in the bad times, to offer you when you are downhearted, to wipe away your tears with my hands and my love, to share with you all my riches and honors, to play with you as much as I can until we grow old and still loving each other sweetly and gladly until our lives shall come to an end. Cora, from the moment I first saw you, I knew you were the one with whom I wanted to share my life. Your beauty, heart, and mind inspire me to be the best person I can be. I promise to love you for eternity, respecting you, honoring you, being faithful to you, and sharing my life with you. This is my solemn vow. Bagamat mabagal at nauutal na, ay naitawid pa rin ni Ben ang kanyang wedding vow. Naiyak ako ng sobra, Papa Dudut, dahil sa kabila ng kanyang kapansanan ay minahal niya ako ng lubos. Hindi ako nagkamali ng desisyon. Napakasalan ang isang special person, ang aking special husband. Hindi nagtagal, natapos ang seremonya ng kasal. Lahat kami masaya dahil sa wakas ay legal na kami mag-asawa ni Ben. Pero ng oras ding iyon ay biglang nanghina at bumagsak ang kalusugan ng aking asawa. Lahat kami ay nataranta. Ang aking biyenan ay agad na tumawag ng doktor para iligtas si Ben. Ben, nakikiusap ako sa iyo. Lumaban ka. Gawin mo ito para sa asawa mo. Naiiyak kong sabi sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawa ko noon sa kanyang kanang kamay. Please, wag mo naman akong iwanan. Mahal ko. Salamat ha. Maraming salamat at minahal at tinanggap mo ako bilang asawa. Alam mo ba, Cora? Heto na siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko. At nagpapasalamat ako dahil naranasan ko ito. Bago ako mamatay, pwede na akong mamatay ngayon. Mahina at halos pabulong. Nawika ng aking asawa. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Ben. Hindi ka mamamatay. Hysterical na ako ng mga oras na yon. Huwag kang mag-alala kung sakaling mamatay man ako ngayon.
Hindi pa rin kita iiwan. Kahit na nasa kabilang buhay pa ako. Babantayan. At ipagdarasal pa rin kita, Cora. Katawan ko lang naman ang namatay. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay mananatili yon habang buhay. Pagkatapos ng sinabi ni Ben, ay sinagawa na ng pare ang last rites para sa aking asawa. Wala akong ginawa noon, kundi ang humagulhol at nagmakaawa sa Diyos na huwag muna niyang kunin ang asawa ko. Nang matapos ang last rites, ay unti-unting ipinigit ni Ben ang kanyang mga mata para magpahinga na ng payapa sa piling ng Diyos. Papa Dudut. Nang mamatay ang asawa kong si Ben, noong September 2, 2013, ay wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak para na bang katapusan ng mundo para sa akin. Nawala kasi ang isang tao na parte ng aking buhay, pero wala akong magawa noon dahil yon ang kagustuhan ng Diyos. Nang mabiyuda ako ay bumalik ako sa probinsya namin. At doon ako nagpalipas ng taon para makapag-move on. Sa ngayon ay may pangalawa na akong asawa at kinasal kami noong August 2015. Pero mas pinili kong i-share sa inyo ang love story namin ni Ben dahil ito ang nagpabago talaga ng aking buhay. Ganun pa man, kahit nakasal na ako sa iba, ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang una kong asawang si Ben kahit na kaunting panahon lamang. Ang pinagsamahan namin ay masasabi kong marami akong natutunan sa kanya at maraming memories ang pinagsamahan namin. At nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at naging parte siya ng buhay ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana'y mabasa po ninyo at mapiling itampok sa inyong programa sa YouTube o maging sa Spotify. Maraming salamat at more power sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Cora. Maraming salamat sa iyo, Cora, sa pagbabahagi mo ng totoong kwento ng pag-ibig. Mga kaibigan, totoo na hiwaga po ang pag-ibig. Wala talaga itong pinipiling edad, kasarian, normal ka man o may kapansanan. At kahanga-hanga si Cora. Dahil kahit na may person with special needs, si Ben, ay minahal niya ito ng tapat. Ganon din si Ben. Siya ang naging simbolo ng katatagan. Hindi siya sumuko sa laban. Alang-alang sa pagmamahal niya kay Cora, nakakalungkot mang malaman na hindi natin kapiling ngayon si Ben. Ay alam naman nating lahat na masaya na si Ben sa piling ng ating lumikha at sigurado tayo na sa kanyang kinaroroonan ngayon ay pantay-pantay ang lahat. Walang may sakit o may kapansanan. Samantala, masaya na rin tayo kahit papaano dahil masaya na rin si Cora sa kanyang buhay ngayon. Kapiling ang kanyang ikalawang asawa. Mga kaibigan, naway maging inspirasyon sa atin. Ang love story ni Cora at Ben. Love knows no disability.